Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Tuwan-tuwa ako rito sa video na to mga ka-Wonder, no? Dahil ito yung dudurog dyan sa mga fake news ng mga DDS. No? Lagi nilang pinapakalat yung mga AI at itong mga banat nila, banat by ng mga fake news peddlers na nakita na nila yung katotohanan, pinakita mismo sa media. Parang pinapakita raw mga lumang photos. Hindi lang yan, yung mga naghahasik ng lagim dyan, no? Yan patunay, makikita nyo yung dilim versus kaliwanagan. Kaya kung kayo patuloy pa rin naniniwala sa dilim, madilim na talagang isip ninyo. Itong video na to, panoorin natin mga ka-Wonder. Ayan, kitang-kita niyo mga ka-Wonder, sa tabi niya yata yung si Gomez, no? At diyan kitang-kita niyo kung gaano kagaan yung katawan ni PBBM na nag-jumping jack. Now, meron pa isa tayong video rito na tumatakbo siya. Hihingal na po kami. Sino ngayon yung April 14. Hi, sir! O yan mga ka-Wonder, no? Kitang-kita natin yung video na yan. Meron pa isa dyan, pumasok siya ron sa press na mismong hall na at nag-jumping jack siya ulit mga ka-Wonder. So dyan may kita natin mga ka-Wonder na ito'y dinurog at dinebunk. No? Ito'y isang living evidence na yung sinasabi na nakaratay sa ospital, may may taning na nagdududugo na raw, dahil may colon cancer na raw. Yun yung mga taong walang kaalam-alam sa medisina. Hindi mo naman kailangan alamin lahat yung buong medisina Sana kung magbibintang kayo, magkakalat kayo ng lagim, inaalam nyo kung yung kinakalat yung lagim ay hindi ka debunk. Kasi pagkakamalan kayong bukod sa fake news peddlers kayo, pagkakamalan talaga kayong mga bobo. Diba? O yan, kita nyo, nagja-jumping jack yung Pangulo. At kung sinasabi nyo nga yan ay may cancer, imposible yan mga ka-Wonder, no? Na ang isang patient na may colon na kakaka-opera lang recently ay magja-jumping jack. No? Imposible yan. Bakit? Mahirap kasi halos imposibleng mag-jumping jack pagkatapos na ng colon surgery. Na sinasabi na nila nakalatay. Nasaan niyo? Ipakita niyo yung Pangulo. Dapat daw may ang tawag doon, yung may yung live coverage. Kung alive daw, ganito. Simpleng bobo talaga. Sorry sa term kasi talagang payback time. Deserve niyo masabihan talaga kayong bobo. No, lalo na nadadamay yung mga ibang DDS dyan na kagaya nyo rin na bobo. No, bakit? Kasi nakita nyo na nga nung araw ng kagitingan, no, na nagsalita yung Pangulo, kino-contest nyo pa rin. Malamang siguro alam nyo na yung truth pero tinutwist nyo pa rin. No, hindi na bobo yun. Ang tawag doon talagang sinungaling. Pag sinabing sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Yan. Kaya imposibleng mga ka-Wonder dahil yung loob ng tiyan ni PBBM, kung siya ay may colon cancer, no? Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung sa mother ko, yung part na to, may cancer. Mahaba yan, yung colon na yan. No? Yung ascending, transverse, descending, tsaka yung pababa niyan, hanggang doon sa rectum. So yung part niya dito sa left, no, nakita dyan na ang tawag doon, yung may affected ng cancer. Kaya yung part na yon pinutol, mga 8 inches. At yung dulo na hindi affected, tsaka dito sa kabila, pinagdugtong at tinahi yun sa loob. At of course, yung binuksan sa labas, tinahi rin. No? Kaya imposibleng magja-jumping jack yung sinasabi niyong may colon cancer. No? Dahil na may tahi pa yan. Internal at saka external ng abdominal wall ang tinahi dyan. Kaya yung pagtalon-talon ng malakas o galaw, nag-jogging pa nga ang Pangulo, nasabi nga ng mga press, hinihingal na kami. Di ba? Hinihingal na sila. Si PBBM tumatakbo pa rin. Di ba?
O, yung sinasabing delikado yan kasi bubuka yung tahi, no? Yung sinasabing wood dehiscence, na yan ay bubuka dahil yan ay fresh na fresh pa yung pagkakatahi. Hindi pa nakaka-develop o nakakapag-cause ng, kumbaga yung fibrin, ano? Para ma-repair yung damaged tissue. Naka-close na, plus yung tahi, no? Parang pag yan, support lang yung tahi, pero pag yan nabigla, mabubuksan ulit yan. No? At isa pa yung mahinang core muscles dyan, yung tiyan kasi natin, may core dyan. Ayun yung critical pag nag-jumping jack ka. No? Pagkatapos ng surgery, magja-jumping jack ka. Of course, mahina pa yan, pasyente. At kailangan maghilom muna yung sugat bago gamitin yung mga intense movement. Nakita nyo naman, nag-jumping jack. Punta rito sa mga proyekto, chinecheck, tumakbo pa. No, kaya yung isa pa diyan, magkakaroon ng matinding pananakit. Yung kinakalat nyo, mga fake news peddlers, yung si BBM biglang bumagsak, halatang AI, tapos kinakalat din ng mga dilis. Nakita ko, sabi, ayan o, sinasabi pa sa akin, ayan o, alin dyan? Ayan o, kukonyatan mo. AI yan, AI yan, bubu, AI. No, tapos pinaniniwalaan. No? Siyempre magkakaroon ng matinding pain dun sa tinahi. Ano? Kahit simpleng pagbangon nga, kagaya na sinasabi ko sa mother ko, simpleng pagbangon, hindi siya makabangon mag-isa, inaalalayan ko talaga siya. At yung sugat na parte niya hanggat sa maaari, halos iangat ko yung katawan niya, no? Para makababa siya. Kasi pag tumama, masakit na masakit po yun. Kaya nga may painkiller yan. No? Kaya yung simpleng pagbangon, paglalakad, ay limitado nga. Lalo na sa mga unang linggo. Akong mismo nagsasabi, kasi ako yung living testimony or living witness sa mga nakakita ng mga ganyang pasyente. At isa pa yung risk ng hernia. No, kapag pinilit mo yung katawan, maaaring magkaroon ito ng incisional hernia. Ibig sabihin, lumulobo, no? Umuumbok yung bahagi ng operasyon. No, kasi nape-pressure yan napipilit. At yung kakulangan, no, ng lakas ng stamina. Dahil nga bumigay, na-operahan ba naman Hinang-hina ka talaga dyan. Kaya yung pasyente kadalasang pagod dahil sa surgery. At yung epekto ng anesthesia, meron pa yan mga ka-wonder. At yung posibleng chemotherapy niyan. Although pagkatapos ng surgery, hindi agad chemo. I-schedule yan. Pero ganun pa man mga ka-wonder. Kung nakikita nyo na si PBBM na sinasabi naglalakad na, most probably kinikimo na dapat yan. At kapag yan may kinikimo na, makikitaan nyo ng manifestation. Nangingitim yung daliri, nakakalbo, nangingitim yung ibang portion ng katawan, nangangayayat. Nangangayayat siya dahil nagda-diet siya, dahil nga iniingatan niya yung kanyang tiyan. Dahil nga dun sa diverticulitis, no? Hindi cancer, no? Kaya yung sinasabi nila na may cancer ay malabong-malabo pa yan sa sabaw ng pusit, mga ka-wonder, no? Hindi kasi agad yan pwedeng ma-impact ng exercise. At kung diverticulitis naman mga ka-wonder, of course, meron pa rin inflammation sa bituka. At malakas yung galaw, maaring magpalala ng sakit. Nakita nyo, natatakbo, tumatakbo pa. Nag-jumping jack pa. No? Posible, again, magdulot ng rupture. Pagputok dyan, no? Ng vessels. At saka yung bumuka yung sugat, of course, magdudugo yan. Ano? Yan pa, masama dyan. At may pain at discomfort, malalaman natin. No? Minsan nga, humudugo pa yan kapag nabigla. No? Kaya kailangan yan, mga ka-wonder, ng rest at controlled movement. Kaya yung sinasabi nyo mga fake news dyan para lang paupuin nyo si Sara Duterte dahil according to Constitution, kapag incapacitated na ang Pangulo, uupo na. Well, fake news. At saka good luck. No? Kung makakaupo pa si Sara, harapin niya muna yung impeachment niya. Huwag yung takbo ng takbo sa Supreme Court, ha? Tapos yung mga engot-engot na BO dyan, kasi wala naman, di naman siya guilty. Wala naman, ba't di guilty? Ayaw nga humarap. Hindi raw guilty, wala raw ebidensya. Ano yung sinasabi ni COA? Yung pinapakita ni Ramil Madriaga? Yung mga suhol na mga sinuhulan? At kung ano-ano pa, hindi ba ebidensya yon? Ebidensya yon, dapat niya nga pagtanggol yung sarili niya kung yun ay hindi totoo. Kaya kayo mga dilis dyan na pag ini-interview, akala nyo alam nyo na. One-sided lang kayo, bigla lang kayo nagsasara ng pinto sa katotohanan. Kasi bakit? Kasi Duterte talaga ako And so what? Kung Duterte ka, no? Kami, wala kami pake kung Duterte ka. Ang sa amin, bayan, kapakanan ng lahat. Hindi rin namin sinasabi, ako Marcos ako Pwede, kung may kasalanan si PBBM, managot. Kung may kasalanan si Romualdez, managot. Diba? Yun lang yun Hindi yung tao ka nakatingin. Kasi bakit? Ikaw ay isang certified kulto. No? At kaya huwag kang magbibida-bida.
Ang ibida mo yung bansa natin, hindi yung isang tao. Yan yung dapat nating isaksak yan sa bunbunan natin. Nakakairita kasi, no? Dahil lahat ginagawa nila para lang makatakas. Pag pinabayaan mo makaupo yung hindi nararapat, parang pinabayaan mo sila na gawin yung anuman gusto nilang gawin sa bayan. Kasama na yung naratibo nilang laging nananakot. No? Matatakot ba kayo? Mga kongresista, mga senador, militar? Of course hindi. Taong bayan? Of course hindi dapat matakot sa ilang pirasong tao. No, di ba? Bakit pare-pares lang tayong kumakain ng kanin at tumatain ng dumi? No, ba't ka matatakot? Pananakot? Totoo bang matapang? Kaya tigil-tigilan na yan. Harapin ang impeachment. Wala nang masyadong patutsad at pa-eme-eme. Harapin. No? At kapag guilty, parusahan. Kung may ginawa kang kabulastugan, gumawa-gawa ka ng kabulastugan, tapos iiwas-iwas ka, makulong. Impeach muna. Tanggalin sa pwesto. And then kapag yan, habulin nyo na. Kakasuhan nyo na sa local courts ng criminal cases hanggang sa makulong. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na ang Pangulo ay nag-exercise at nagtatatakbo pa. Patunay na wala siyang cancer at hindi siya naoperahan. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.